Hello. Hello. Good evening. Good afternoon. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? So, pag-uusapan natin ngayon, yung kalagayan ni Pangulong Marcos na kung saan ay umamin na daw si Mr. Recto, dating senador, ano? Na malala na daw ang sakit. Pumayat na rin si Pangulong Marcos. Pumayat siya dahil sa problema niyang kinakaharap. Pero para sa akin, ano, mga kaibigan, talagang dinadivert nila ang usaping problema nila. Para doon tayo nakapokus sa kalagayan ni Marcos at saka sa West Philippine Sea. Gumagawa sila ng issue na hindi mapokus doon sa isyong corruption ni Marcos. Believe rin talaga tayo, no? Pero pakinggan nyo na lang muna. Para sa mga naglalagas na buhok, lalo na sa mga kalalakihan na unti-unti nang lumilipis yung bumbunan ng kanilang... Kasunod ng mga observasyon. Okay. Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Executive Secretary Recto. Inamin niya yung kalagayan ng Pangulo na medyo nakakaawa. Hindi naman bakit nakakaawa? Kasi pumapayat na daw siya divert at saka na, no? sabaw lang ang kanyang pagkain. Di ba nakakaawa? Na hindi siya makakain ng gusto niya. Recto, kinumpirmang namayat na nga si Marcos Jr. Puro sabaw ang dieta. Ay, magugutom ka talaga yun. Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na kapansin-pansin na namayat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga obserbasyon ng publiko matapos mapanood ang Pangulo sa mga pre-recorded video messages nitong mga nakarang araw. Ayon kay Recto, hindi nakakapagtaka ang pagbagsak ng timbang ng Pangulo dahil sa mahigpit na diet na itinayo ng kanyang mga doktor habang siya ay nagpapagaling mula sa diverticulitis. Sabi niya, kung kayong lahat ay kumain lang ng sabaw ng 3, 4, 5 araw, talagang papayat ka. Kasi kapansin-pansin yung pre-recorded voice message ng Pangulo, banda dito, yung payat ng kanyang leeg. Ano ba? Sa kabila ng pamamayat, iginit ng palasyo na maayos ang kalagayan ni Marcos Jr. Hindi raw life-threatening ang kanyang sakit at patuloy pa rin umanong gumaganap ng tungkulin bilang Pangulo ng Bansa. Bagamat may ilang aktibidad na hinihintuan muna alinsunod sa payo ng doktor. Yun, yung picture na yan, yung pre-recorded message, talagang payat na ang liig. So, ano ba ang hiling ninyo sa Diyos? Dasal nyo sa Diyos para sa Pangulo. Kara David. Ay, bahala kayo. Ako, hiling ko, sana gumaling siya. Kaya ang iba kasi, hindi mo mapigilan eh. Excitement. Kaya nga pati mismo ang Pangulo, huwag kayong masyadong excited na may mangyaring masama sa akin. Ay, nako. Ang Pilipino nga naman. Anyway, karapatan yun ng mga netizens. Kung ma-excite sila kung anong mangyari, basta ako, handa akong pagtiisan hanggang 2028. Kaya gusto ko gumaling sana ang Pangulo para maayos niya ang problema ng bansa ito. Yung kumakalat na CT scan report ng Pangulo, lumalabas na parang may butas na, may surgery na, kailangan life-threatening kung hindi magapan, fake daw yun, o falsified, hindi daw totoo. So ano ang totoo? And ayaw naman nilang magpakita ng totoo. May nabasa kong post ni Atty. G
Sa ibang bansa daw, pag ang presidente ng bansang iyon, ganyan, may karamdaman, ang personal na doktor ng Pangulo ang nagpapaliwanag. Ganon daw ang nangyayari sa ibang bansa. Si President Trump, nung bago siya umupo itong second term niya ito, ipinakita niya talaga yung kanyang medical certificate na clean bill of health. Healthy si President Trump to serve as president. Inilabas. Transparency. Ang palasyo, bakit ayaw ipakita? Yung medical bulletin, sinasabi, ang medical bulletin daw para lang sa life-threatening disease. Ay disagree. Di ba mas maganda kung ang sakit ng Pangulo hindi malala? Di ba mas maganda? Then ipakita mo na yung medical certificate, ipakita mo na yung medical bulletin. Kung akong presidente, okay lang. Alam ko kung makakaintindi masyado. Pagsalitain ko ng aking doktor para ma-stop ang speculation. Ngayon kasi, sabi ni Auntie Claire, mas nakakaalam daw ang Pangulo sa niyang pangangatawan. Kaya nung sinabi ng Pangulo na I'm okay, maniwala na daw tayo. Si Ate Claire, hindi na kailangan ng medical bulletin dahil nagsasabi naman kayo, kami sa inyo, na ayos ang Pangulo. Ang gusto nila, maniwala na lang tayo in toto. Kung anong sinabi nila, yun na yun. Problema. Halos marami nang hindi naniniwala. Ako, personally, kung si Ate Claire ang nagsasabi, humihiling na lang ako. Kahit ang Pangulo, pag siya ang nagsasalita, humihiling, nag-iisip ako, totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Kasi ang dami ng instances. Iba ang sinasabi, iba naman ang nangyayari ang tigro. So ito, tanong lang ito, mga post ni Atty. Guanzon, ano ba talaga kung dumugo ang bituka ng Pangulo, kailangan mo general surgery, operahan. So magkakaroon ng general anesthesia. So, unconscious. So ang interpretation ni Atty. Guanzon, incapacitated na yun ang Pangulo. At ang Constitution, very clear. If the President is incapacitated, the Vice President can act as acting President. Habang gano'n ang punto nyo. Kaya lang, takot ang administrasyon o ang palasyo na ipahawak kay Bibi Sara in acting capacity. So, hanggang kailan kaya makaka-recover ang Pangulo? Magwa 1 week na eh. If I'm not mistaken, January 22 o 21. Ang petsa na ngayon is January 30. So, more than 1 week na. Sana naman makarecover ng Pangulo. Kailangan natin ng stability sa government. Ang foreign investors alanganin ng mag-invest sa atin dahil sa korupsyon. Lalong madadagdagan ang kanilang takot mag-invest sa bansa kung alam nila na ang Pangulo, ang kanyang health, alanganin. Ayaw nilang mag-release ng medical bulletin. Kaya sana matapos na itong issue na ito. Sana gumaling ng Pangulo at back to work na siya. Again, yung mga Karatipid fans na yan, bahala kayo kung ano ang inyong wish. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki. So, sa aking opinion mga kasama, no, yung pinapalabas nilang sakit, parang hindi ko may malaman kung totoo o hindi. Ngayon kung hindi, dinadivert nila ang attention sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Pangalawa, dinadivert nila mapokus sa West Philippines. Nag-create sila ng problema yung Senado para hindi mapokus doon sa controversial na sinasagot niya sa mga anomalyang nangyayari kay Marcos doon sa sa ating bansa. Hindi nyo ba nakikita? Kasi sa mata ng tao ay
Kasi pinapalabas natin na totoo ang nangyayari sa bansa na may nakawan talaga. Ngayon, kung ang tao mapaniwala natin sila, disgrasya ang administrasyon Marcos. Sa ngayon kasi, ang galing nilang gumawa ng kwento na walang ninakaw si Marcos eh. Ngayon, pumapalapit na tayo sa katotohanan. Ngayon, dinadivert nila na may sakit si Pangulong Marcos. Parang attention, hindi tayo makapokus sa corruption. Pangalawa, yung sa West Philippine Sea na binigyan pansin ng Senado para lang ang focus talaga natin sa West Philippine Sea para mapagtakpan ang nangyayari, nakawan na mabulgar ang totoong nangyayari sa bansa na matinding corruption ang nangyayari. So, subaybayan natin yan. Tingnan ninyo ano bang totoo. Kung si Auntie Claire ang magsasalita, hindi ka panipaniwala yan. Totoo yan. Totoo yung sinasabi ni Gerald Macanas. Yun lang mga kasama. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye.